So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Juan chapter 5. Sa Gospel of John chapter 5, babasahin po natin mula verse 1 hanggang 9. Ebanghelyo ni Juan chapter 5, mula verse 1 hanggang 9. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. Okay, so kung nakita na po, basahin po natin mula verse 1 hanggang 9, 3, 2, 1. Pagkaraan nito ay nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Sa Jerusalem ngay may isang tipunan ng tubig sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betsata na may 5 portiko. Sa mga ito ay nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga lumpo, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang manaog sa tipunan ng tubig, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Naroon ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya matagal nang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig kapag kinakalawkaw ang tubig. Samantalang ako'y lumalapit, ay lumulusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At kaagad gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Muli, good evening po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? So, siguro, yung iba galing sa work or sa school at marahil pagod na rin yung iba. Pero maganda po itong pagkakataon para makapakinig po tayo ng salita ng Diyos at para magkaroon po tayo ng kalakasan para sa ating Christian life. So ngayon, pag-aaralan po natin yung isa sa mga himala na ginawa ni Jesus Christ nung nasa public ministry siya. So dito po, makikita natin na merong isang lumpo na 38 years na naghihirap. So siguro aware naman tayo na kung anong kalagayan ng isang lumpo na 38 years nang naghihirap. So siguro yung iba, nakita natin sa panahon po natin ngayon, merong mga siguro na aksidente or inborn yung kanilang pagkalumpo, pero isa lang po yung hinihiling nila. Kahit na inborn man yun or na-aksidente man yun, isa lang po yung sa palagay ko na hinihiling nila sa kanilang physical na katawan. Tingin niyo po ano po yun? Hiniling ba nila na magkapera pa? Hiniling ba nila na sana magkaroon ako ng magandang bahay? Hiniling ba nila na sana maging maayos yung pamilya ko? Ano po yung isang bagay na gusto nilang mangyari sa kalagayan nila? Gumaling. Tama po ba? Kahit anong bagay na maring matanggap nila o ma-receive nila, pero kung hindi naman sila gagaling, mahihirapan pa rin sila. Tama po ba? So para sa tao na ito na 38 years na naghihirap, matagal niyang hinahanap yung kagalingan na para sa kanya. So dito nga, sa kalagayan po niya, merong isang lugar na dun sa Jerusalem na merong isang tipunan ng tubig na parang gumagawa ng himala. Sa tuwing kinakalawkaw nung angel, yung tubig, yung mga tao nagpupuntahan, tapos kung sino yung nauna, siya yung gagaling. So yung mga tao, umasa sila na talagang gagaling sila sa kanilang sakit. Pero dito po sa tagpo po na ito, hindi napagaling yung lalaki sa pamamagitan ng tubig. Napagaling siya sa pamamagitan ni Jesucristo. Si Jesus Christ, gumagawa po siya ng mga himala, base lang din dun sa mga nakapaligid sa kanya or dun sa setting na meron nung araw na yon. So kagaya nung isang incident na pinakain ni Jesus Christ yung mga tao, yung 5,000 at yung 4,000, para maupaunawa niya sa lahat ng tao na siya yung tinapay ng buhay, ginamit niya yung 5 loaves at saka yung 2 isda. So sa pamamagitan po nito, tineturn ni Jesus Christ na yung mga himala na yun, dinadirect niya dun sa kanya. Tinuturo niya na siya yung dapat na hanapin ng mga tao, hindi po yung mga bagay o yung himala dito sa mundong ito. Dito po, kagaya po ng binasa natin sa verse 9, ito yung araw ng Sabat. So alam naman natin na yung araw ng Sabat, mahigpit na tinutupad ng mga Israelita ito noong unang panahon.
Para sa kanila, ito ay sacred. Para sa kanila, talagang kailangan sundin. Kaya nga, nung nakita nila si Jesus Christ na pinagaling yung lalaking lumpo sa araw ng Sabat, nagalit sila. Nagalit yung mga, sabi natin, yung mga extremist sa pagsunod sa Sabat. Sabi nila, bakit mo ginawa yan? Di ba alam mo? Di mo ba alam na bawal yung ginawa mo, bawal magpagaling, bawal ka gumawa ng mababigat na bagay sa araw ng Sabat? Dito po, gusto i-explain ni Jesus Christ na yung araw ng Sabat ay siya mismo. So para maintindihan ng mga tao sa paligid na siya yung kapahingahan o yung rest, ginawa niya example yung isang lumpo na 38 years nang naghihirap. So sa pamamagitan po nito, makikita rin po natin yung kalagayan natin kung magbabalik tanaw tayo sa ating buhay bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, at bilang isang anak ng Diyos. So tayo rin, di ba? Na mula pa nung tayo ay pinanganak, tayo po ay namana yung likas na pagkamakasalanan at patay yung ating espiritu sa harapan ng Diyos. At dahil dun sa kasalanan na yun, sa buhay natin, talagang mayroong kahirapan dahil sa kasalanan. At isang bagay yung gusto natin na mangyari sa atin, bukod sa magkaroon ng budget, magkaroon ng mga bagay dito sa mundong ito, sana yung hirap na nasa loob natin, makuha natin yung tunay na kapahingahan. Tama po ba? So, ito yung isa sa mga bagay na hindi pinag-iisipan masyado ng mga tao sa panahon po natin ngayon. At lalo na minsan sa kabataan. So nila na siguro, gumanda yung buhay, gumanda yung future nila, pero may isang bagay sila na pinapalampas, yung pinakamahalaga. Ano po yun? Kapahingahan para sa espiritu. So mabuti at mapalad po kayo na natagpuan po ninyo yung kaligtasan in early age. Noon, may mga brothers and sisters din po ako na nakasama ng mga kabataan. Sinasabi nila na parang, hindi naman sa curse, pero parang dahil bata pa sila na save, maraming mga bagay na magaganda sa mundong ito na hindi nila na-experience. Na parang sa kanila na-deprive yung pagkabata nila. Sana na-save ako na medyo matanda-tanda na, at least na-enjoy ko man lang yung mga bagay ng pagkabata. Pero hindi po yun masamang bagay na na-save yung mga kabataan, kayo, na mas maaga. Imaginin po ninyo, kung mas late kayo na na-save, nasan kaya kayo ngayon? Sigurado wala kayo dito. Pero bubuti na lang at yung Diyos, kinahabagan tayo na sa early stage ng ating buhay dito sa mundong ito, natagpuan po natin. Unlike dito sa tao na ito, 38 years niya na ininda yung pagkalumpo. Kung aabot pa siguro ng 39, siguro talagang devastated na siya. Siguro baka nagpakamatay na to. Pero alam ni Jesus Christ na dun sa pagka-38 na taon ng lalaki na ito, dito na talagang, sabi natin, bagsak or talagang hopeless na siya para sa physical na kalagayan niya. At ito rin yung tinitignan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kung hindi magsisisi yung tao, hindi sila maliligtas. Kaya kailangan natin mapakinggan kung ano yung kalagayan natin, di ba? Kailangan natin maunawaan na tayo po ay talagang miserable makasalanan. At kung yung puso natin nakarating sa tamang pagkaunawa ng ating sarili, doon tayo tinutulungan ng Holy Spirit. Kaya ito po, yung pagkalawkaw ng anghel, kumakatawan sa pagtulong ng Espiritu Santo sa puso ng mga tao para sila gumaling spiritually. Ganun din po yung nangyari sa atin. At dito po, binanggit dito sa verse 4 na sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig. So, dito po, nabanggit yung tanging panahon or right time para po sa pagkalawkaw ng tubig. At yung mga tao, kapag nakita yun, ayun, lumulusong sila at talagang gumagaling talaga yung iba. Pero dito po sa tao na ito, na 38 years na, kapag nakikita niya na kinakalawkaw, walang tumutulong sa kanya. Kaya nga sabi niya dito, 'di ba, sa verse 7, gusto ko gumaling. Tinanong siya ni Jesus Christ, 'di ba? Pero walang tumutulong sa akin. Walang naglalapit sa akin dun sa tipunan ng tubig para gumaling ako. Dito rin natin makikita na yung lalaki na ito, umasa pa rin siya na sa kakayahan ng tao or kakayahan niya para gumaling. Pero dito po inexplain ni Jesus Christ na hindi sa pamamagitan ng tao, hindi sa pamamagitan mo, gagaling ka. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Kaya nga, nung sinabi niya na
bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at tumakad ka. Doon po niya nakuha nung lalaki na ito yung tunay na kapahingahan para sa kanyang una, physical, at ganoon din sa kanyang espiritu. So tayo po, nasa noon, dumating din tayo sa panahon na, yes, sinusunod natin yung ating sarili, ginagawa natin yung sarili natin diskarte, at nabubuhay tayo sa kasalanan. Kaya po na nating alam, sabi sa Efeso chapter 2, noon, tayo po yung mga anak ng kadiliman. Yun po yung kadiliman yung ginagawa natin, yung mga kinasanayan natin o kinasanayan ng mundong ito, patuloy natin ginagawa. Kaya dahil sa kasalanan na yun, sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, napahiwalay tayo sa Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, lahat tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na yung effort natin, hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kagaya po nitong tao na ito. Siguro, marami rin siyang hinanap na ways or mga paraan para gumaling siya dun sa karamdaman niya sa 38 years. Pero wala pa rin siyang nahanap. Siguro gumastos na rin siya, naghanap siya ng iba't ibang mga, sabi natin, manggagamot, pero wala talagang nagpagaling sa kanya. Kaya isa na lang yung pag-asa niya dito sa tipunan ng tubig na malapit sa pintuan ng tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betsata. Yung Betsata, sa English term, ito po yung house of grace. So, yung mga tao, siguro, umasa sila na mayroong biyaya na marireceive dun sa lugar na yun. Kaya maraming pupunta. Kaya nga sabi dito, di ba, sa verse 3, maraming may sakit, mga bulag, pilay, at mga lumpo. So, yung mga tao, kagaya ng alam natin na akala nila, sa pamamagitan ng sigasig, lakas nila, naliligtas yung mga tao. Pero hindi po. So, dito gusto ipaunawa ni Jesus Christ na hindi sa pamamagitan ng tao may kaligtasan. Sa pamamagitan lang ng Diyos. Kaya nga sabi sa Gawa, chapter 4, verse 12, walang kaligtasan kanino paman, kundi si Jesus lamang. Kaya sa pamamagitan po nito, mauunawaan natin na yung kapahingahan na kailangan ng tao na ito, hindi sa pamamagitan ng tulong, hindi sa pamamagitan ng tubig, hindi sa pamamagitan ng pagkalawkaw, kundi tanging si Jesus lang. Naintindihan po. So ito po yung before niya. Ngayon, yung after, pagkatapos siyang gumaling, ano pong inutos sa kanya ng Diyos? Sabi sa verse 8, babasahin ko po, sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. So ito na po yung, sabi natin present time niya. Noon, siya'y lumpo ng 38 years. Pero nung napagaling siya, bagong utos yung sinabi ng Diyos para sa kanya. Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. So parang ganito sa ating Christian life. Noon, yung buhay natin nasa ilalim ng kasalanan. Ngayon na tayo naligtas, panibagong buhay yung sinasabi sa atin ng Diyos. Ito po yung tinatawag nating Christian life. Sinabi sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, tayo po yung bagong nilalang. Yung lumang bagay, tapos na, wala na. Kaya tayong lahat ay dapat lumakad sa bagong daan. Naintindihan po. Kaya naman, sa Christian life natin, ito rin po yung dapat nating mas pagtuunan ng pansin, yung present time. Tapos na ako dun sa pagkakasala, ngayon, lumalakad na ako kasama yung Diyos. Naintindihan po. Kaya, itong tao na ito, inutusan siya ng Diyos na bumangon, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Ito na yung panibagong buhay na meron siya. So, yung panahon, na makakalakad na siya. Naintindihan po. Sa magandang halimbawa dito at illustration na palagi natin napapakinggan, yung mga Israelita na nasa Egypt. So, nung nasa Egypt sila, nasa pagkalipin sila. Tama? Nung tinulungan sila ng Diyos, sa pamamagitan ng mga kababalagan, sa pamamagitan ni Moises, nakaalis sila. Kaso nga lang, nung nasa ilang na sila, naglalakbay, dun sa ilang sa loob ng 40 years, ano pong palagi nila naaalala? Egypt. Noon nakakain kami ng karne. Noon nakakain kami ng pipino. Noon nakakain kami ng bawang. Palagi nilang inaalala yung nakaraan. Nakalimutan nila na yun ay panahon ng pagkaalipin nila. Naintindihan po? Tignan po natin. Bilang chapter 11. Para mas makita po natin. Bilang chapter 11.
Basahin po natin mula verse 1 hanggang 4 po muna. Hanggang 5. Bilang na chapter 11, mula verse 1 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang bayan ay nagreklamo sa pandinig ng Panginoon at marinig ito ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit at ang apoy ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at tinupok ang gilid ng kampo. Ngunit ang bayan ay nagmakaawa kay Moises at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Tabera, sapagkat ang apoy ng Panginoon ay tagningas laban sa kanila. At ang nakakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sana'y mayroon tayong karneng makakain. Verse 5, ating naalala ang isda ng inakain na walang bayad sa Ehipto, ang mga pipino, mga melon, mga puwera, mga sibuyas at bawang. So, kung makikita po ninyo sa verse 1 hanggang 3, nagrereklamo na sila. Tapos humingi sila ng tulong sa Diyos. So, natigil yung pagkapuksa nila. Kaso nga lang, immediately, ano po nangyari sa puso nila? Naalala nila yung isa pang kahirapan. Okay, wala na yung apoy. Ngayon naman, wala tayong pagkain. Palagi nilang inaalala yung mga bagay na noon na nakaraan para sa kanila. Nasa ilalim sila ng kahirapan doon sa Egypt. Tapos, nung nasa ilang naman sila, naalala nila, wala kaming pagkain. Palagi nilang inaalala yung dati. Yes, maganda po na reflection yon para sa atin sa present time. Para makita natin, nasa na ba yung Christian life natin? Pero kung magiging kagaya tayo ng mga Israelita, na inaalala natin na sana, nagagawa ko pa rin yung mga bagay na ginagawa ko noon nung hindi pa ako ligtas, dito po tayo mahihirapan na magpatuloy sa ating Christian life. Actually, ako rin po ay ganito noon. Nung simulain ko sa Christian life ko, bakit maraming bawal dito? Sa Katoliko, okay lang eh. Bakit dito maraming restriction? Bakit dito maraming pinagbabawal? Bakit di ko na pwedeng gawin? Yun naman yung ginagawa ng lahat. Ganyan po yung kaisipan ko noon. Pero habang nagpapatuloy ako sa Christian life ko, doon ko rin naunawaan, kaya pala sinabi ng Diyos na huwag ko nang gawin. Kasi hindi na yun yung buhay ko. Naintindihan po. Kaya palagi natin i-remind, nasa panahon na tayo na may bagong buhay na tayo bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Kung magiging kagaya tayo ng puso ng mga Israelita, lalo tayong mahihirapan sa ating Christian life. Siguro, since nasa kabataan po kayo, at may mga nakakasama rin kayo na ibang mga kabataan, lagi po nyo siguro na-experience na kapag merong mga, sabihin natin, mga happenings, or sabihin natin, mga magagandang bagay na ginagawa ng mga tao sa sanlibutan, lalo ng kabataan. Tapos kapag inaaya kayo, at tumatanggi kayo, lagi tayong sinasabihan, ang KJ mo naman. Bakit hindi pwede? Bawal ba sa church nyo? Laging isa yun sa mga pag-uusig na na-experience po natin. Pero ano po yung dapat na palagi natin tandaan? Wala na ako doon. Tapos na ako doon. Nasa panahon na ako na pinapalakad na ako ng Diyos sa Espiritu. Hindi na sa laman. Hindi na kagaya ng mga tao dito sa sanlibutan. Ito na yung panahon na lumalakad na ako kasama yung Diyos. Naintindihan po. Sa magandang halimbawa dito, si Noe. Si Noe, habang yung mga tao nagpapakasama, ano pong naging description tungkol kay Noe? Siya ay lumakad kasama yung Diyos. Imagine po ninyo, sa buong mundo, habang nagpapakasama, habang nakikita ng Diyos na yung mga tao nagpapakasama, si Noe, nakikita niya na at yung pamilya niya na si Noe, iniingatan nila yung kanilang pananampalataya, iniingatan nila yung kanilang identity. Siguro, inusig din si Noe nung time po na yun. Pero, hindi siya napanghinaan ng loob. Bakit? Kasi siya ay lumalakad kasama yung Diyos. At yun po yung mas mabuti. Naintindihan po. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng panibagong lakad. Hindi na kagaya ng mga lakad ng mga tao dito sa sanlibutan. Lumakad tayo ngayon kagaya ng mga anak ng liwanag. Kung noon, tayo po yung mga anak ng dilim, tayo naman ngayon ay mga anak ng liwanag. Tingnan po natin ito.
Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4, mula verse 1 hanggang 3. Unang Pedro chapter 4, mula verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandahatahan naman din ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kahalayan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito po yung bagong buhay na sinasabi ng Diyos para sa atin. Kung tayo ay kasamang, o yung kasalanan natin kasamang ipinako ni Kristo, nung ipinako siya sa krus, ngayon, sandata naman na din natin yung ating sarili ng ganitong klaseng kaisipan. Kung paano nakita natin si Jesus na ipinako doon sa krus dahil sa kasalanan natin, lagi nating ilalahanin sa ating sarili na yung kasalanan natin o yung dati nating pagkatao, ipinako na rin doon ni Jesus. Naintindihan po. Ngayon, tayo po ay tinawag na mga naipanganak na muli, na born again. So, bilang na born again, ibig sabihin, may bagong buhay na binigay sa atin. Ano po yun? Sabi dito, yung bagong buhay na hindi na namumuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Kaya ito po yung layunin ng ating Christian life. Yes, yung pagbabasa, pag-pray at pag-attend sa gawain, sa fellowship, evangelism, lahat po yung mga paraan na ginagawa natin sa ating Christian life. Pero wag po natin kakalimutan, bakit ba natin yung ginagawa? Kasi sinabi ba? O kasi ito yung tinuturo sa atin? Palagi po nating tandaan. Ano yung layunin ng Christian life ko? Kundi sa kalooban ng Diyos. Hindi na sa kalooban ng katawan ko noon, hindi na sa kalooban ng sanlibutan, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi dito, sa verse 3, sapat na. Sapat na yung nakaraang panahon na nabuhay tayo sa mga pagnanasa ng mga hintil, kagaya nila. Ngayon, na bilang anak ng Diyos, sinasabi sa atin ng Diyos na hindi na tayo namumuhay sa nalalabing panahon natin sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Naintindihan? Habang yung mga tao, lalo na, di ba, minsan, pag Friday, masaya yung mga tao eh. Hindi lang naman dahil sa nagpapahinga sila eh, kundi gumagawa sila ng iba't ibang mga extracurricular activities. Pero bilang isang kabataan, excited po ba kayo pag Sabado? Dahil ba kasi wala ng pasok? Or dahil sa kung anumang bagay? Kaya palagi nating i-check. Namumuhay pa rin ba ako noon? Or nabubuhay na ako ngayon bilang anak ng Diyos para sa kanyang kalooban? Naintindihan po. Actually, so far na nakita ko naman po sa mga brothers and sisters na nakasama ko noon, karamihan sa kanila ay ganun hanggang ngayon nandun pa rin sa Christian life nila. Pero nakakalungkot, minsan talaga na may mga brothers and sisters talaga na, ayun, minsan nawala na sa church, at iba na yung ginagawa, iba na yung inaatupag. Dahil siguro, yun nga, mahirap pa talaga na iwanan yung kanilang lumang pagkatao. Pero bagamat mahirap yun, palagi nating nababasa sa Biblia na araw-araw dapat natin patayin yung ating lumang pagkatao. Kagaya ni Apostol Pablo. Actually, hindi madali na patayin araw-araw yung lumang pagkatao natin. Tama po ba? Kasi hindi naman yun parang willingly na hahayaan lang na mamatay siya. Tama po ba? Hindi niya hahayaan na mamatay siya ng ganun-ganun lang, nang hindi siya nakikipaglaban sa'yo. Hindi siya nakikipaglaban sa Espiritu Santo. Naintindihan po? Kaya in-emphasize ni Apostol Pablo na araw-araw niyang pinapatay yung kanyang sarili. Bakit? Kasi nga sobrang hirap.
Naintindihan po. Yung lumang pagkatao, lumalabas pa rin sa atin. Minsan, kapag kasama natin yung mga worldly friends natin o kaya dun sa mga classmate natin, minsan sumusundot yung mga dati nating pag-iisip eh. Kaya palagi natin i-remind sa ating sarili. Ako ngayon ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. At sinabi dito, sapat na. Sapat na yung nakaraang buhay na ginawa natin kasama ng mga hintil. Hindi naman ibig sabihin na mag-isolate na lang tayo tapos wag na natin silang pansinin. Hindi naman po ganun. Naintindihan po. Para magawa natin ingatan yung ating sarili, palagi po ninyong tandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Yung lalaking 38 years, nung gumaling na siya, imagine po ninyo ito. Namimiss ko na yung higaan ko. Higa kaya ako ulit ng mahabang panahon na kagaya ng isang lumpo. Tayo nga, natatawa nga tayo, di ba? Pero ganun din, spiritually. Namimiss ko na yung mga kaibigan ko. Siguro baka pwede naman na lumabas kami kahit konti o kahit minsan. Or i-chat ko man lang sila, kamustahin sila. Pwede naman. Pero palagi mo tandaan, ano bang purpose nun? Kakamustahin mo ba sila para evangelize? O kakamustahin mo sila para lang ibsan yung cravings mo ng mga bagay ng sanlibutan? Lagi natin ingatan yung ating sarili mula sa mga ganitong klaseng mga pakanan ni Satanas. Naintindihan po. Kagaya ng nabanggit ko po kanina, tayo po ay lumalakad na bilang anak ng liwanag. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 5, verse 18. Efeso chapter 5, Efeso chapter 5, verse 18. Verse 15 hanggang 18. Efeso chapter 5, verse 15 hanggang 18. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo sa Espiritu. So sabi dito, gaya ng anak ng liwanag, yung isa sa paraan para makalakad tayo sa panibagong buhay natin, sabi dito, maging maingat kayo sa inyong paglakad. Ano po ibig sabihin na maging maingat? Sinabi sa verse 16, sinasamantala yung panahon. Yung mga tao na walang ingat sa buhay nila, nag-aaksaya sila ng oras. Nag-aaksaya sila ng lakas, nag-aaksaya sila ng resources. Kasi hindi nila alam na yung araw ay masasama. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, palagi sa atin nire-remind na yung mga panahon ngayon ay panahon na inilaan ng Diyos para tulungan yung mga tao sa paligid natin na maligtas. Gawin yung kanyang kalooban, luwalhatiin siya sa pamamagitan ng posisyon or kalagayan na nilagay niya sa atin. Naintindihan po. Pero yun nga, kung magiging kagaya tayo ng mga mangmang or kagaya ng iba na binabaliwala yung panahon, hindi tayo nakakalakad bilang anak ng liwanag. Naintindihan po. Kaya maging maingat po. Sabi dito, huwag kayong maging, verse 17, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So noon, wala tayong pakialam kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pero ngayon, sa ating Christian life, ito po yung ginagawa natin. Hindi naman lang tayo nagbabasa, hindi naman tayo umaate, hindi naman tayo nakikinig ng sermon, para lang mayroong malaman. Ginagawa po natin ito para maunawaan yung kalooban ng Diyos at may apply sa ating Christian life. Kaya, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, palagi niyo pong i-reflect sa ating sarili. Palagi nating i-reflect. Ngayon na napakinggan ko yung words of God, halimbawa sa ibang topic, ganyan. Paano ko ba may apply yun sa Christian life ko? Lagi po niyo yung i-check. Kasi kung makikinig ka lang, tapos, ang ganda ng sermon. Tapos makakalimutan mo na kagad. Wala. Hindi magiging mabisa yung words of God na napakinggan mo. Sabi sa Santiago,
Huwag maging tagapakinig lang, kundi tagatupad. Kaya naman, sabi dito, huwag kayong maging mga hangal, kundi unawanin ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. At verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. So, siguro aware naman po kayo kung anong itsura ng isang taong lasing. So, bukod sa matapang, bukod sa careless na siya sa ginagawa niya, marami po mga bagay na hindi maganda yung nagagawa niya dahil nga sa nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng alak. Pero dito po, sinabi sa atin na kung paanong yung isang lalaki o isang tao na nalasing at dahil sa pagkalasing sa alak, meron siyang mga bagay na maring hindi niya inaasa na nagagawa niya. Kung paanong nangyayari yun, kung paano rin tayo natin matanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, minsan nagagawa natin yung mga bagay na noon hindi natin nagagawa. Tama po ba? Halimbawa, yung pag-evangelize. Meron po ba na noon, sabihin na natin, malakas na kagad yung loob na mag-evangelize? May kakayahan na kagad, alam na kagad kung anong gagawin. Hindi naman, di ba? Pero habang tayo ay napupuspos ng Espiritu Santo, lumalakas yung loob natin. Kasama ng mga brothers and sisters, nagsasama-samang manalangin, nagsasama-sama magsakripisyo, na para bang lasing. Na noon hindi natin nagagawa, pero dahil sa tulong ng Espiritu Santo, sama-sama natin nagagawa. Naintindihan po. Kaya sabi ng Diyos na tayo po ay mapuno ng Espiritu. Magagawa natin yung mga bagay na maring noon hindi natin nagagawa, maring sa palagay natin noon hindi natin kaya, pero habang tayo napupuno ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng words of God, sa mga pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan ng brothers and sisters, lumalakas yung ating loob para makapagpatuloy sa ating Christian life. Kaya napakahalaga na sinabi ng Diyos na manatili kayo sa iglesia. Naintindihan po? Kung paano sinabi ng Diyos na kung ikaw ay hindi mananatili, wala kang magiging bunga. Actually, kung hindi tayo mananatili sa church, mas marami nga tayong magagawa eh. Tama po ba? Mas marami kang magagawa. Yun nga lang, hindi para sa Diyos. Para sa sanlibutan. Pero para marami kang magawa para sa Panginoon, kailangan natin manatili. Sa pamamagitan ng nagbubunga tayo sa ating Christian life. Sa pamamagitan nito, lumalago yung ating Christian life. Naintindihan po. At kung paano tayo noon, musmos pa sa ating pananampalataya, habang tayo lumalaki, nagiging mature yung ating Christian life. Tignan po natin ito. Unang Korinto chapter 13. Unang Korinto chapter 13, verse 11. Unang Korinto chapter 13, verse 11. Kung nakita na po, basahin pa natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniiwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. So, kagaya ni Apostol Pablo, meron din siyang panahon or stage na bata pa siya sa pananampalataya. Kaya anong ginagawa niya? Nag-iisip siyang gaya ng bata, nangangatwirang gaya ng bata, kumikilos gaya ng bata, nagsasalita na gaya ng bata. Pero dahil nga sa tulong ng Espiritu Santo, kasama ng mga brothers and sisters na nakasama niya, yung mga apostol, ano po nangyari? Ngayon ganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na yung mga bagay ng pagkabata. Kaya, kung paanong gumaling yung lalaki, iniiwan niya na rin yung panahon na nakahiga lang siya, nakaratay lang siya. Pwede na siyang lumakad eh. Tama po ba? Kaya yung panibagong buhay na nais ng Diyos para sa atin. Noon, wala tayong magawa para sa ating kaligtasan, pero nung niligtas na tayo, inutusan na tayo lumakad na sa ating Christian life. At habang tayo lumalakad, unti-unti tayo nagmamature. Naintindihan po. Kaya palagi nating suriin yung ating sarili. Nasaan na ba yung aking Christian life? Minsan, kapag dumadating yung araw ng salvation date natin,
masarap naman talagang i-celebrate. Kasi yun yung araw na talagang naunawa mo yung kaligtasan. Tama po ba? Pero kung mas iisipin natin at susuriin natin yung mga panahon na noon at yung mga panahon na lumipas, nasa na ba yung Christian life ko? Eh, hindi lang na, uy, happy spiritual birthday, brother. Happy spiritual birthday, sister. Noon, masarap siyang pakinggan para sa akin. Pero habang tumatagal, masalo ko na-evaluate yung sarili ko na napakarami ko pa na kailangan na ilago or sabi natin na i-improve sa aking Christian life. Kaya wag lang mag-settle na taon-taon, maganda na nare-remind tayo. Sinasabi ng iba, +1. Pero palagi rin i-check. Ako ba ay lumalakad dun sa maturity na sinasabi ng Biblia? Or kagaya pa rin noon, sasalita pa rin akong gaya ng bata, nag-iisip pa rin akong gaya ng bata, nangangatwiran pa rin ako ng gaya ng bata. May mga kapatid po siguro kayo or mga pinsan na mas bata. Paano po sila magsalita? Minsan walang ingat. Tama po ba? Sinasabi lang nila kung anong gusto nila. Lalo na nakakatakot yung mga bata sa panahon natin ngayon eh. Baga parang hindi na na-filter yung sinasabi nila. Minsan yung kinikilos din nila, mas nakikita natin na, yun nga, nagiging minsan violente. Yung mga actions na talaga ay hindi na talaga maayos. Tapos, kapag sinaway mo naman, nangangatwiran pa. Minsan ganun tayo sa Christian life natin, di ba? Dumating rin tayo sa panahon ng pagkabata. Dumating rin tayo sa panahon na nangangatwiran tayo ng gaya ng bata. Minsan, pag nakakasakit yung message na napapakinggan natin, anong usually sinasabi ng mga bata pa sa pananampalataya? Oo nga, ganun si sister eh. Ganun si brother eh. Sabi na nga ba eh. Tama talaga yung hinala ko eh. Ganyan talaga sila eh. Hindi ako yan ha. Minsan, inaano pa natin yung sarili natin. Pero yun nga, kung nasa paglakad tayo ng maturity ng ating Christian life, lagi nating marirealize na, oh, para sa akin talaga yun. Para sa akin talaga yung message na yun. Para sa akin talaga yung pagsaway na yun. Actually, mas mabuti pa nga kung na-experience natin na nasasaway tayo sa sermon eh. Kaysa dun sa hindi na natin nararamdaman. Kasi kapag hindi na natin nararamdaman, ibig sabihin na nun, yun, tumitigas na yung puso natin. Pero kung kapag napapakinggan natin yung mga sermon, bagamat masakit, doon natin nare-repent yung mga kasalanan na nagagawa natin pang-araw-araw, mas okay na yun. Kaysa magmatigas naman yung puso natin. Tama po ba? Kaya nga, napakinggan ko po yung isang testimony. Mas mabuti ng tinatama kaysa sa walang pakialam. Actually, yun nga po isa sa sabihin na natin na mabigat na mabigat na disiplina na pwedeng gawin ng Diyos sa isang anak niya. Bukod sa patayin. Alam niyo po kung ano yun? Yung pabayaan ka na lang. Sabi sa Biblia, sa Kawikaan, di ba? Yung matigas na ulo, kahit na laging sinasaway, wala nang lunas eh. Kaya wag natin hayaan na maging ganoon yung puso natin. Kaya si Apostol Pablo, yes, may mga panahon talaga naging bata, nagsasalita, nangangatwiran na gaya ng bata. Pero dahil sa tulong ng Diyos, lumago yung kanyang Christian life at nasabi niya na, ganap na aking pagkatao. Napakasarap sabihin kung magiging ganito tayo sa harap ng Diyos. Diyos, naging ganap yung Christian life ko. Kaysa humarap tayo na, para pa rin akong bata. Nagsasalita ako ng gaya ng bata, nag-iisip ako ng gaya ng bata, nakakatwiran ako ng gaya ng bata.
Kaya yung panahon na inilalaan sa atin ng Diyos ay mahalaga. Hindi yun para lang na mag-enjoy. Yes, may mga panahon na talagang kailangan natin na talagang, ah, sabihin natin, dumaan sa mga pagdurusa, dumaan sa paghihirap. Pero sa pamamagitan nito, dito tayo nagmamature. Naintindihan po. Dito tayo lumalago. Kaya habang pinapalago natin yung ating pananampalataya, dito naman natin kasabay na nag-iipon ng gantimpala. Naintindihan po. Yung lalaki na 38 years ng lumpo, pagkatapos niyang mapagaling, mas marami na siyang magagawa. Tama po ba? Makapagpundar na siya, siguro magagawa niya na yung mga bagay na hindi niya nagawa noon para sa kanyang sarili at maring para sa iba. Naintindihan po. Sa pamamagitan nito, dito rin natin makikita na yung panahon ng paggawa naman niya para sa iba, dumating na rin. Tayo rin po, tayo ngayon ay lumalakad na rin, hindi para lang sa ating sarili, kundi para rin sa iba, para matulungan din sila para sa kanilang Christian life. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Unang Pedro, 2 Pedro chapter 2. Kalawang Pedro chapter 2. First. First Peter chapter 2 verse 21. Basahin po natin, unang Pedro chapter 2 verse 21, 3 to 1. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. So ito yung panibagong layunin din ng ating Christian life. Tinawag tayo ng Diyos, hindi na para lumakad sa ating sarili. Tinawag tayo at binigyan tayo ng halimbawa ni Jesus Christ. At ito rin po yung dapat natin lakaran. Naintindihan po. Ngayon, 2 Peter chapter 2. Ito na po. Bago po yun, sa 1 Peter chapter 4 po muna. Unang Pedro chapter 4, verse 7 hanggang 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo'y magpakatino at magpigilis sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas sa pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Maging magpatuloy kayo sa isa't isa ng walang bulong-bulungan, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So, gaya po ng binanggit dito, yung wakas ng panahon ay malapit na. Ngayon, ano po yung dapat natin gawin? Sabi dito, sa verse 8, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Ito po yung paglakad natin sa ating Christian life. Ginagawa natin yung ating Christian life para tayo ay lumago. Ginagawa rin natin yung ating Christian life para tulungan na lumago yung iba. Ito po isang form ng pag-ibig. Okay lang ba na hayaan natin yung mga brothers and sisters na manatiling bata lang sa kanilang Christian life? Kahit nga sa pamilya, di ba? Yung mga ate at kuya, tinuturuan nila lumakad yung mga kapatid nila. Tama po ba? Same din sa ating Christian life. Tayo ngayon na nagmamature sa ating Christian life, lumalago sa ating Christian life, hindi na para sa ating sarili lang. Ginagawa natin ito bilang pagmamahal para sa iba. Kaya nga sabi sa verse 10, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kung ano yung natanggap natin na biyaya at kalakasan, yes, pwede natin i-share. Isa rin po ito sa paglilingkod para sa iba. Sabi nga, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Kaya, lagi po na yung i-check. Ano ba yung pinagkaloob sa akin ng Diyos? Bukod sa resources, okay?
ano yung binigay sa akin ng Diyos na talento, ano yung binigay ng Diyos sa akin na, ah, sabihin natin biyaya, na puwede kong gamitin para ipaglingkod sa iba. Naintindihan po. Meron po isang magandang halimbawa. Kilala niyo po yung tinatawag na, ah, anak ng nagpapalakas ng loob? Ano pong pangalan niya? Siya si Bernabe. Binigyan siya ng Diyos ng isang natatanging or special na sabihin natin, attitude. So sa tuwing kasama niya o kasama siya ng ibang brothers and sisters, ano po yung talent niya? Pinapalakas niya yung loob ng iba. Kaya, ganun nakilala yung pangalan niya. Ganun siya nakilala bilang isang brother na nagpapalakas ng loob. Ganun siguro yung iba dito, maraming ministry, maraming na nagagawa sa inyong Christian life para sa church. Paano po ninyo kayo gusto makilala? Positive or negative? Siyempre, maganda kung positive, tama po ba? Pero yun nga, kung mananatili tayo sa tawag nito, sa stage ng pagkabata, makakatwiran tayong kagaya ng bata, nagsasalita tayo ng kagaya ng bata, ano po magiging impression ng iba? Si brother, isip bata. Si sister, isip bata. Hindi man nila sabihin, pero, ayun, yun yung magiging, sabihin natin na distinct attitude natin towards sa iba. Naintindihan po. Kaya kung tayo ay patuloy na lumalakad sa ating Christian life ng sama-sama, yes, bagamat iba't iba yung pacing, iba't iba yung sitwasyon, pero yun yung ating goal. Magkaroon ng maturity sa ating Christian life para makapaglingkod sa iba. Naintindihan po. Kaya, iba't ibang ministry, may iba't ibang talents, lahat ng yun para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sabi sa Efeso. Lahat po ng yun ginagawa po natin bilang pag-ibig sa iba, bilang pag-ibig sa isa't isa. Naintindihan po. Kaya naman, sa paglakad natin sa ating Christian life, sa panibagong buhay na ito, kagaya nung lalaki na lumpo na 38 years na, may panibago siyang buhay. Yun ay buhay na may paglakad. Naintindihan po. Hindi na siya kagaya nung mga tao na nandun pa rin, naghihintay ng himala, naghihintay ng mga bagay na sabihin natin mga supernatural. Nakagawa na siya para sa kanyang sarili, para sa iba. Naintindihan po. Kaya natusan siya ng Diyos na lumakad ka na. Tapos na yung panahon na ikaw ay nakahiga. Tapos na yung panahon na ikaw ay nahihirapan sa physical mong kalagayan. Ngayon, pwede ka nang lumakad. Naintindihan po. Kaya naman, sa ating Christian life, sa paggawa natin ng kalooban ng Diyos, habang naghihintay siya, palaguin natin yung ating sarili sa pamamagitan din ng biyaya, sa pamamagitan ng words of God. At kung tayo ay mayroong natatanggap na mga kaloob, resources man yan, or sabihin natin talents man yan, or wisdom man yan, gamitin natin para itulong sa iba. Naintindihan po. Parang may mga brothers and sisters talaga na mahina pa sa pananampalataya. Anong gagawin natin sa kanila? Tulungan. Bagamat, yun nga, may mga instances na minsan tayo rin lumalabas yung ating kahinaan at nauusgahan natin sila, palagi natin tandaan. Ganon din naman ako noon eh. Nagtiis din yung iba sa akin. Pero tinulungan nila ako, nagtiyaga sila sa akin, kaya ngayon nandito na ako. So, yun yung panahon na lumakad tayo dun sa early stage ng ating Christian life. At habang tayo nagmamature, matutulungan na naman din natin yung iba. At sa pamamagitan ng pagtulong natin sa iba, dito naman natin naiipon yung gantimpala dun sa langit. May panahon tayo na, yes, lumakad tayo sa kasamaan. Ngayon, nanaligtas tayo, lumalakad tayo para sa kalooban ng Diyos. Lumalakad tayo ngayon hanggang sa makarating tayo dun sa panahon na tatanggapin natin yung biyaya ng Diyos, yung gantimpala ng Diyos. Kaya ano pong panahon yun? Sabi sa Apocalypse chapter 22, malapit na akong dumating. Ano po yung dala niya? Reward para kanino? Sige, tingnan natin.
Apocalypse chapter 22, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ako'y malapit ang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So para kanino? Huwag muna nyo ituro yung iba. Isipin nyo muna yung sarili po ninyo. Sabi dito, gagantihan yung bawat isa kung sino yung mga gumawa. Gumawa para saan? Gumawa para sa kalooban ng Diyos. Yun yung glorious day na panahon na tatanggapin natin yung gantimpala. Kaya kung gusto natin makapag-ipon ng mas maraming gantimpala, yung paglakad sa Christian life sa panahon natin ngayon ay napakahalaga. Naintindihan po. Kaya nga, yung pinaka-ending ng Bible, ano pong nakalagay? Biyaya. Yun yung ending para sa atin bilang anak niya. Biyaya. Wala nang paghatol. Kasi hindi na tayo mapupunta sa katulan sa impyerno. Anong tatanggapin natin? Gantimpala at biyaya. Naintindihan po. Bagamat mahirap sa panahon natin ngayon, kung itutuon natin yung ating puso, dun sa panahon na yun, magagawa nating pagtiisan, magagawa nating pagtiyagaan yung mga kahirapan na na-experience natin po ngayon. Siguro, aware naman kayo sa, may mga nag-work na po ba? Meron na? Para sa iba na nagtatrabaho na, ano po yung pinakamasarap na araw para sa kanila? Actually, hindi naman rest day eh. Tama po ba? Anong araw? 15 tsaka 30, minsan tuwing Friday. Parang kapag na-receive mo yun, parang lahat ng pinaghirapan mo, nawawala eh. Tama po ba? Same din. At yung gantimpala na yun, pang walang hanggan, hindi na nauubos. Kaya habang wala pa, dun sa panahon na yun, pagtiisan, pagtsagaan natin, yung na-experience natin ng mga kahirapan. Sabi nga sa Biblia, ito'y panandalian lang. Hindi nito matutumbasan yung walang hanggan na gantimpala na marireceive natin dun sa panahon na yun na marireceive natin yung gantimpala. Naintindihan po. Kaya, bagamat mahirap yung Christian life, lalo na sa pagkabata, kung mapagtatagumpayan po ninyo palagi yung mga pakana ng Satan, yung mundong ito, at yung mismong sarili po ninyo, at kung itutuon nyo po yung puso po ninyo dun sa mga gantimpala na nasa langit, magpapatuloy tayo hanggang uli. Naintindihan po. Dun sa mga tao na ayaw sa mga bagay na ito, siguro baka iba pa yung focus nila. Baka nandun pa rin sila sa stage na nakahiga pa rin sila kahit na inutusan na sila ng Diyos na tumayo na. Kung tayo ay napagaling spiritually, inutusan tayo ng Diyos ngayon na lumakad na. Lumakad sa panahon na tatanggapin natin yung gantimpala na yun. Kaya si Apostol Pablo, ano pong sabi niya? Nakaprepare na sa akin yung gantimpala. Ang sarap sabihin, siguro, ng bawat isa sa atin, kapag umarap na tayo doon, na natapos ko yung aking takbuhin, iningatan ko yung pananampalataya. Ngayon, nakalaan na sa akin yung putong ng kaluwalhatian, yung gantimpala na pinirepare sa atin ng Diyos. Kaya, palagi pong natin tandaan na may mga panahon lang sa ating Christian life. Kung palagi natin tatandaan na tayo po ay nasa panahon na malapit ang dumating yung Diyos, hindi tayo mag-aaksaya ng oras. Intindihan po. Last verse po, John chapter 9. John chapter 9, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kailangan nating gawin ang mga gawa na yung nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. So may panahon lang na pinapalakad tayo ng Diyos sa ating Christian life. Kapag dumating na siya, wala na tayong gagawing Christian life. Dun sa langit, tatanggapin na natin yung walang hanggang kapahingahan. Pero habang nandito pa, sabi dito, na
Kailangan natin gawin ang mga gawa na nagsugo sa atin. Ano po yung gawa ng Diyos? Evangelism at pag-aalaga sa church. So, hindi lang po ito tungkulin ng mga ministers, ito po tungkulin ng bawat isa. Tungkulin ng mga anak niya. Kung paano kami ay inilagay ng Diyos sa gawain po na ito, bawat isa rin po sa atin ay nilalagay ng Diyos sa gawain po na ito para alagaan yung bawat isa, para iharap sila na isang maluwalating iglesia. So, for the meantime, habang wala pa yung araw na yon, gawin muna natin yung ating Christian life. Sabi dito, samantalang araw pa. Kasi darating yung time na hindi na natin magagawa yon. So, huwag natin hayaan na malipasan ng panahon yung mga tao sa paligid po natin at hindi sila masave. Huwag din natin hayaan na yung mga brothers and sisters, ayun, mapalayo na mapalayo lalo sa kanilang Christian life. Lagi silang i-reach out, palagi natin silang i-guide para makapanatili din sila sa church, para sama-sama po tayong lumago hanggang sa dumating yung Panginoon. So, sana po meron po kayo natutunan at hanggang dito po muna yung ating Bible study. Tayo pong lahat ay umukat manalangin.